So, good morning mga bata! Ang subject natin ngayon ay AP. So, mga layunin. Pagkatapos ng aralin ito, inaasahan ng mga bata ay naiisa-isa ang mga pangunahing anyong lupa at anyong tubig ng bansa. Pangalawa na ilalarawan ng anyong tubig at anyong lupa. Pangatlo ay nakakabuo ng paraan sa wastong pangangalaga ng anyong tubig at anyong lupa. So please stand up and bow down your head. So let us pray. Our loving and generous God, we praise and thank you for the bountiful blessings you have given us. Amen! So, magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po, teacher. So, meron bang lumiban ngayon sa klase? Okay, thank you. Very good kasi walang lumiban, walang absent. So, bago kayo umupo, pulutin muna ang mga kalat na nakikita nyo sa ilalim ng inyong upuan at ihanay ang mga upuan. Okay, please sit down. Okay, class, handa na ba kayo sa leksyon natin ngayong araw? Tinalakay sa nakaraang aralin ang katangian ng Pilipinas bilang bansang maritime o insular. So, ano nga ulit ang ibig sabihin ng maritime o insular? Yes, Ana? So, very good. Tama, dahil sa pagiging kapuluan ng Pilipinas, napapaligiran tayo ng mga dagat at karagatan o ang tinatawag nating maritime o insular. So, ngayong araw, magkakaroon tayo ng aktibidad or activity. Pamilyar ba kayo sa larong 4 pics, 1 word? Simple lamang ang gagawin. Kailangan mong hulaan kung ano ang salita sa pamamagitan ng pagtingin sa 4 na mga larawan na may isang karaniwang salita na pinapakita. Isulat lamang ang sagot sa kahon sa ibaba. Ang unang grupong makatapos ang siyang panalo. So mga bata, bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang hulaan kung ano ang ipinapakita ng larawan. Simulan na. So, okay, time's up. Tapos na ang 10 segundo. So, tingnan natin kung sino ang nakakuha ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay karagatan. Oh, very good, kasi halos lahat ay nakakuha ng tamang sagot. So, bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. So, base sa ginawa nating activity, ano sa tingin ninyo ang tatalakayin natin ngayong araw na ito? Ang tatalakayin natin ngayong araw na ito ay kung ano-ano nga ba ang pangunahing anyong lupa at anyong tubig natin dito sa bansa o sa bansang Pilipinas. So, excited na ba kayo? Very good. So, ano-ano ang pangunahing anyong lupa sa bansa? Yung lupa sa bansa ay ang bundok, burol, talampas, lambak, at bulkan. Ito ay ang mga pangunahing anyong lupa natin dito sa bansa. So, iisa-isahin natin ang mga anyong lupa at ilarawan natin ang bawat isa. So, please makinig sa akin dahil mamaya may gagawin tayo. So, Ito ay ang mga anyong lupa. Ang una ay ang kapatagan, isang lugar kung saan walang pagtaas o pagbaba ng lupa, patag at pantay ang lupa rito. Karaniwang ginagamit sa pagsasaka at paninirahan ng mga tao. Maaari itong taniman ng mga palay, mais at gulay. Sunod naman ay ang bundok. Mataas na yung lupa na mataas kaysa sa burol. Pabilog o patulis ang taluktok nito. Halimbawa nito ay ang bundok Apo. Sunod naman ay ang talampas. Ito ay mataas ngunit patag ang ibaba. Sunod naman ay ang burol. Mataas na yung lupa ngunit mas mababa kaysa sa bundok. Ang halimbawa nito ay ang Chocolate Hills. Isa sa mga ito ay ang bulkan. May anyo at hugis na tulad ng bundok, ngunit maaari itong sumabog. tapos na tayo sa anyong lupa. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang anyong tubig. Paano ang halimbawa ng mga anyong tubig? Ang loob, dagat, talon, bukal, lawa, ilog, at
hipot. Ito ay ang mga anyong tubig natin dito sa bansa. Ang mga anyong lupa at anyong tubig na nabanggit ay ang mga yaman ng bansang Pilipinas. Ipinagkaloob niya sa atin kaya nararapat lamang na atin itong pagkaingatan at huwag abusuhin. Bagkus, alagaan ito at mas payamanin pa dahil ito ay isang biyaya mula sa ating Panginoon. Kaya dapat alagaan kagaya ng kung papaano nyo inaalagaan ang inyong sarili. Para naman sa inyong pagtataya, isulat ito sa inyong papel at sagutan. Para sa inyong takdang aralin, sagutin ang natutuhan ko pahina 65 to 66. Good morning, students. I'm your teacher for today. My name is Ms. Patricia Misalabaw, your grade 3 AP teacher. So before we start with today's discussions, let's do our opening prayer muna. So sino ang wala sa klase ngayong araw? Okay, now back to your respective seats. So, balik-aral muna tayo. Sino ang nakakaalala kung ano ang paksang na pag-aralan natin noong nakaraan? Tama, ito ay ang mga anyong lupa at anyong tubig. Magbigay naman ng halimbawa ng iba't ibang uri ng anyong lupa at anyong tubig. Simulan natin sa anyong lupa. So, tama, bundok, bulkan, talampas, kapatagan, at lambak. How about anyong tubig? Lawa, ilog, karagatan. Okay, ang gagaling nyo naman at naalala nyo ang lahat ng iyan. For today's topic, I want you to look at this picture. Ang gagawin nyo ay tukuyin ang mga direksyon na hinihingi at itinuturo sa larawan. At kung inyong mapapansin ay nakalagay na ang hilagang direksyon bilang halimbawa. Para hindi na kayo masyadong mahirapan, ay ibibigay ko ang mga nilalaman nito at kayo na ang tutukoy kung saan banda sa larawan o numero maipupwesto ang bawat direksyon. Okay, taas ang kamay sa nais sumagot sa bilang isang. Okay, Joseph, tama, hilaga, silangan. Number 2, Cassandra, silangan, tama. Timothy, timog, silangan. Alan, timog, tama. So, Angela, timog, kanluran, tama. Joanna, kanluran. So, the last one is Mark, hilagang, kanluran. Okay, magaling. Ang husay niyo naman. Ngayon, may mga katanungan ako rito. Huwag kayong mag-alala, class, dahil base lang ito sa inyong palagay. So, una is, bakit mahalaga ang pagkaalam sa direksyon? Tama, samanta upang hindi maligaw. Ano pa? Okay, Brian, para mas madali kang makapunta sa iyong pupuntahan. Tama. Pangalawa, ang pag-alam ba ng iba't ibang lokasyon ng lugar sa pamayanan o bansa ay tanda ng pagpapahalaga sa puok na tinitirhan? Erica, okay, dahil napapatunayan na ito na may pakialam ka sa paligid. Okay, tama rin naman kayo dahil dyan. So, ang objective for today is A, maitalakay ang pangunahing at pangalawang direksyon. B, matukoy kung paano ginagamit ang mga ito sa pagtukoy ng lokasyon ng isang bansa sa mapa. C, matutunang gamitin ang kompas sa pagtukoy ng isang direksyon. So, base sa activity na ginawa kanina, makikita ang pangunahing at pangalawang direksyon. Ang pangunahing direksyon ay ang hilaga, silangan, timog, at kanluran. Ang mga pangalawang direksyon naman ay ang hilagang silangan, timog silangan, timog kanluran, at hilagang kanluran. Compass rose naman ang tawag sa bilog na instrumentong simbolo sa mapa para sa direksyon. Kadalasang ginagamit ng mga scouts at manlalakbay ang compass para hindi sila maligaw. So, cardinal na direksyon naman ang tawag sa apat na pangunahing direksyon na makikita sa compass rose at ito ay ang mga pangunahing direksyon. Halimbawa, gamit ang mapa ng Pilipinas, makikita ang babuyan sa hilagang bahagi ng mapa. Dito makikita ang anyong tubig na tinatawag na Babuyan Channel at Balintang Channel. Ang channel ay isang anyong tubig na nagsisilbing daanan ng mga sasakyang pandagat. Point of reference. Ito ay batayan ng pagbibigay ng direksyon. Ginagamit ito sa pagtulong ng compass. Ito ay ginagamit sa pagtukoy ng kanluranan o silangang bahagi ng lugar na iyong kinaroroonan. Makikita naman
Sa huling bahagi ng talakayan kung saan Luzon ang nangungunang pulo, lokasyon, laki at pulo nito, ganun na rin sa mga sumusunod. Now group yourselves into 5 and answer the following. Ito ang mga tamang sagot. Now for your assessment, get one of crosswise and answer the questions individually. So all of you made a great day today, class. Nakita ko nakikinig kayo ng mabuti. So goodbye, class, and see you next meeting. Good afternoon, everyone. My name is Kian Joyce Patron and I am your AP teacher. So before we start, can someone lead a prayer? Yes, Jasmine. Thank you. Okay, class, take your seat. Good morning once again. Checking of attendance. If your name is called, say present. Okay, dalawa lang ang absent kayon. Please arrange your seat, please. Tanong ko lang, binigyan ko ba kayo ng assignment last meeting? Okay, wala. Ngayon, may ipapakita akong video sa inyo tungkol sa isyong pangkapaligiran. Makinig na mabuti at mag-observe dahil may gagawin tayong activity mamaya. Naranasan mo na bang malubog sa baha? Kahit hindi naman sobrang lakas ng ulan? Na-experience mo na rin ba? Yung halos di ka makapag-focus sa iyong ginagawa dahil naaamoy mo ang basura malapit sa iyong bahay. Bakit kaya may ganito? Ano kaya ang dahilan? Ang likas na yaman ang isa sa pangunahing pinagkukunan nating mga Pilipino upang matugunan ang pangangailangan natin araw-araw. Pero kung ating pag-aaralan, unti-unti itong nasisira at patuloy na nagkakaroon ng problema. Tulad sa kagubatan, lumiliit ang forest cover dahil sa illegal logging. Nasisira ang yamang tubig dahil sa basurang itinatapon ng mga tao. At halos nasisira din ang matabang lupa dahil sa ipinapatayong mga gusali at pabahay na nagiging dahilan upang mawalan tayo ng mga matatabang lupa. Tone-tonelada din ng basura ang itinatapon sa mga ilog, estero, kalsada, bakanting lote at sa Manila Bay na lalong nagpapalala sa pagbaha at paglaganap ng mga insekto na nagdudulot naman ng iba't ibang sakit. Ang isa pa sa tinitingnang dahilan, ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura at ang pagsusunog ng basura ay nakadaragdag din ng polusyon sa hangin. Isang munting paalala na huwag nating sirain ang likas na yaman, pangalagaan at ugaliin ang disiplina dahil sa huli, tayo rin ang makikinabang. Okay, tapos na. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 4 na grupo at magbibigay ako ng mga larawan na nagpapakita ng isyong pangkapaligiran at kailangan ninyong sagutin ang sumusunod na tanong. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ito. Ngayon, may tanong ako sa inyo tungkol sa ating ginawang activity. Bilang isang mag-aaral, paano ka makakatulong sa pagbawas o sa pagpigil sa mga epekto ng isyong ito? Yes, pag-iwas sa pagtapon ng basura, pagre-recycle, pagtatanim ng puno, pag-iwas sa pagsunog ng plastik. Ang inyong mga sagot ay tama. Sa tingin ninyo, ano ang magiging topic natin ngayong araw? Yes? Very good. Isyong pangkalikasan. Before tayo mag-proceed sa ating discussion, ang layunin sa araw na ito ay sa aralin ito inaasahang A. Maisa-isa mga isyong pangkapaligiran sa bansa. B. Matalakay ang isyong makaapekto sa ating kapaligiran. At C. Mapahalagahan ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran sa bansa. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang isyong pangkapaligiran sa bansa. Ang bawat pagbabago at pag-unlad ng ating bansa ay may siyang kaakibat rin na epekto sa ating kapaligiran. Isa sa mga pagbabagong ito ay ang industrialisasyon. Ang industrialisasyon ay may mabuting at masamang epekto sa ating kapaligiran. Kasabay ng pondo ng mga proyekto sa reforestation o muling pagtanim, nagkaroon din tayo ng lakas tao na makatutulong sa mga proyekto para sa kalikasan. Gayunpaman may kaakibat ding masamang epekto ang industrialisasyon. Kasama rito ang global warming, pagbaha, pagguho ng lupa at polusyon. Ang unang tatalakayin natin na masamang epekto ng industrialisasyon sa kapaligiran ay ang global warming. Ang global warming ay ang pagtaas ng temperatura ng atmosfera ng mundo, sanhi ng fluorocarbons na nanggagaling sa industriya at naging sa ating kabahayan. Ang mataas sa temperatura ay maaaring magresulta ng greenhouse effect o pagkaloob ng init ng araw na nakakaapekto sa kalusugan at maging sa pananim.
Sunod naman ay ang pagbaha at ang pagguho ng lupa. Ito ay bunga na walang habas na pagputol ng malalaking punong kahoy sa kabundukan at kagubatan. Ang patuloy na pagpuputol ng puno ay isa sa mga isyong pangkapaligiran sa kasalukuyan na dapat bigyan pansin dahil ang pagbaha at ang pagguho ng lupa ay nagiging sanhi ng pagkasira ng pananim at ari-arian. Ang pagbaha at ang pagguho ng lupa ay epekto rin ng kaingin o pagsunog ng kagubatan para makagawa ng uling upang pagdamnan ng lupa o pagtatayuan ng tirahan o komersyal na gusali. Sunod naman ay ang polusyon. Isa rin ito sa mga isyong pangkapaligiran na nakaaapekto hindi lamang sa kalusugan ng tao kundi maging sa likas na yaman. Ang usok at langis mula sa paggawaan at sasakyan ay nakadurumi ng hangin at katubigan na maaaring maging sanhi ng pagkakasakit ng mamamayan. Ang climate change o pagkaiba-iba ng klima sa mundo ay nakaaapekto rin sa bansa dahil dala nitong epekto gaya ng pagbaha. Intindihan niyo ba ang masamang epekto ng industrialisasyon na nagiging sanhi ng isyong pangkapaligiran sa ating bansa? Mabuti, ngayon kumuha ng 1/4 sheet at paper at sagutin ang ating pagsasanay. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang matapos ito. Tapos na ba ang lahat? Let's check your paper. Sino dito ang nakakuha ng 5 puntos? Very good! Halos kayong lahat ay nakukuha ng mataas na marka sa ating pagsasanay. Para sa inyong pagtatasa, kumuha ng 1/4 sheet at paper, sagutan ang 5 tanong sa loob ng 5 minuto. Natapos nyo na itong sagutan ay maaari nyo nang ipasa sa akin ang inyong papel. Ngayon naman, para sa inyong gagawin next meeting, maghahati kayo sa 2 pangkat, Group 1, Group 2, pipili kayo ng 2 isyong pangkapaligiran at isadula ito kung paano ito maiiwasan. May mga katanungan pa ba tungkol sa inyong gagawin o sa ating discussion? Kung wala na, goodbye class. See you around. Magandang umaga. Ako nga pala si Teacher Tina at ang paksa na ating aaralin ngayon ay tungkol sa mga trabaho sa ating komunidad. Sa araling ito, makikilala mo ang mga iba't ibang hanap buhay sa ating komunidad. Magkakaroon ka rin ng kaalaman sa mga karaniwang hanap buhay sa komunidad na nagbibigay serbisyo sa ating komunidad. Layunin natin magbigyang kahulugan ang salitang hanap buhay. Matutukoy ang mga hanap buhay ng mga tao sa ating komunidad. At pangatlo, mabigyang halaga ang mga hanap buhay. Ngayon, bago yan, simulan muna natin ang panalangin. Sinong gusto mag-lead ng prayer? Ngayon, sino ang wala ngayon? Magaling, present, or nandito ang lahat. Okay, bago yan, ano ang gusto niyong paglaki? Tricia, gusto mo maging isang guro tulad ko. Ikaw naman, Habi. Gusto mo maging isang pulis. Bakit gusto mong maging isang pulis? Para huli ang masamang tao. Ikaw naman, Tricia. Bakit gusto mo maging isang guro? Para matulungan mo ang iyong mga pamilya. Ngayon, bago natin simulan, tignan natin kung may natutunan kayo sa nakaraang aralin natin. Isulat ang YL kung naglalarawan ng yamang lupa at YT naman kung naglalarawan ito ng isang yamang tubig. Ngayon ating simulan ang ating aralin. Ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa mga hanap buhay sa ating komunidad.
Ngayon, bumuo kayo ng 5 grupo. At mayroon akong mga larawan dito. Tutukuyin nyo kung ano ang ginagawa ng nasa larawan. May tanong pa ba kayo tungkol sa inyong gagawin? Okay, mahusay, wala na. Maaari na kayong pumunta sa inyong grupo at pag-usapan ninyo ang iyong gagawin na presentasyon. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Ngayon, hanapin sa loob ng kahon ang tinutukoy na mga hanapbuhay sa bawat bilang. Isulat ang letra sa sagutang papel. Nam A is guro, B karpentero, C doktor, D bumbero, E mangingisda, at F nurse. Unang question. Gumagawa ng ating tirahan. Tama, karpentero. How about gumagamot sa mga may sakit? Tama, doktor. Nagtuturo sa mga mag-aaral na bumasa, sumulat, bumilang at iba pang kasanayan. Habi? Yes, tama, mahusay, isang guro tulad ko. Ika-4, tungkulin nitong patay ng apoy sa nasusunog na gusali. Isa itong bumbero. At ang huli, humuhuli ng mga isda. Anong sagot, Tricia? Tama, isa itong mangingisda. Mahusay! Good afternoon, everyone. I'm Angelica Alcala. So for today, our lesson is about geographical region. And before we start, let us pray first. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Again, good afternoon. So atin ang tatalakayin ang tungkol sa geographical region. Ating bansang Pilipinas ay hinati sa 3 pulo. Ito ay tinatawag na Luzon, Visayas at Mindanao. Hinati ang Pilipinas sa mga rehiyon upang maipaabot agad ng pamahalaan ang kanilang serbisyo nito sa mga tao. Meron tayong 17 rehiyon dito sa Pilipinas. So class, let's have an activity. So itong naka-scrambled na letters, i-rearrange niyo siya and i-form niyo siya ng word. Sa 17 rehiyon, ang pinakamalaking populasyon dito sa Pilipinas ay ang Southern Tagalog, which is Calabar Zone. Ang pinakamaliit na populasyon dito sa Pilipinas ay ang Cordillera Administrative Region or CAR. Dito sa Pilipinas ay mayroong 18 rehiyon. Dito sa nakasulat, magbigay ng specific word bawat regions. So class, magbibigay ko ng assignment at ibabasa ninyo bukas. At assignment na ito at make an essay kung anong natutunan nyo sa ating lesson ngayon. So yun lang at salamat.